going to Bangkok! Cute. Sawadika! Ano masasabi mo dito sa airport? Ganda, malinis, malawak. Para lang din siyang yung mga Southeast Asian pero mas organized and mas malinis. Tsaka ang lawak dito. Actually, parang ramdam ko na yung pagka-Bangkok dito. Kasi ang kulay. Oo nga ito. Dito pa lang. Oo. So, bago kayo pumunta sa immigration, ayan, nakita nyo yan, meron ganito. So, kailangan completed nyo muna yung TDAC, which is this one. Ayan. Merong QR code here, but meron din QR code, ayan, and then meron here din. Alright guys, so ito na yung pa-exit. Palabas na kami ng mga conveyor belts sa luggage area. Papapalit muna kami ng pera para magamit na namin yung cash. And then we're gonna find a spot where we can have lunch dahil anong oras na? Well, sabi ng orasan ko, 1:45 na, pero since Bangkok is 1 hour behind us. Yeah. So, 11:45. yeah. Pag nag-land kayo, a lot, 1 to 2 hours talaga. Nandito lang kayo sa airport para hindi kayo mangarag. Kasi yung 1 to 2 hours na yan, syempre immigration, Yes. kukuha kayong luggage, Yes. papalit kayo pera, kakain kayo kung medyo may affordable na kainan dito or okay naman na kainan. Tapos maghanap pa kayo ng transportation from airport to your hotel. Yeah. So 1 to 2 hours talaga. Better talaga 2 hours. Yeah. Which is what we're gonna do later. Pero ngayon, papalit muna tayong pera and let's find something to eat. Pababa na kami sa level 1 and sa nakikita namin dito sa labas, ayan, ang daming mga taxi. So if trip nyo mag-taxi papunta sa hotel nyo, pwede naman, andito. Mahal nga lang. Oh. So if you can afford it, why not? So hi guys, so dito na kami sa basement 1 or level 1. Once you see this sign, itong color green, ayan, pupunta kayo to the right. Kasi to the left, yun yung train station. Wala pa tayong pera and wala pa tayong pambili. So dito muna tayo to the right kasi meron doon 3 kiosk. Naalala ko meron doon Happy Rich pero may other 2 pa. Doon tayo pwede magpapalit kasi mas malaki yung palitan. So maybe mga 3 to 4,000 yung matitipid natin. Yeah. Alright guys, so ayan, nakita na namin ang mga area na puro stalls. May mga bilihan dito ng mga SIM cards kung wala pa kayong eSIM. And then we found our money exchange. Ayan, Happy Rich. Alright, so madami rin nagpapapalit dito guys. Super rich din. Oo. And then Super Rich. So pili na lang kayo kung gusto nyo super or happy. Yan ang palitan ng Pilipinas. Diba? Medyo mababa. Loko. 15,000 baht, 130 pesos. Alright guys, so nakapag-money exchange na kami. We got our money! Money! So actually dito sa 3 kiosk, halos pare-pareho lang naman yung kanilang papalitan. Nasa 0.51, 0.50. So depende na naman sa inyo kung saan yung gusto talaga pumili. And merong mga hindi natanggap na money from the Philippines kasi naka-scotch tape. And then yung isa parang medyo may punit. Yeah. So, careful lang kayo kasi baka marami kayong ganun madala. Marami kayong hindi magpapalitan. So there, dyan yung food court. Wow, ang daming choices. Tada! So, ang nakita namin sa TikTok recommends Master Cooker. Pwede nyo na may explore. Tingnan nyo rin guys. Baka may mga iba kayo matrepar.
Affordable din kasi parang mga 100 baht to 200. Meron ka ng meal. Alright guys, nandito na kami sa Magic Point. Naka-order na kami ng food namin. Ano kinuha mo, Han? Fried rolls. spring roll and ancient pad thai. Ako naman kumuha ko ng this is pineapple fried rice. Isa sa mga inaabangan ko. So guys, dito sa Magic Point, okay, hindi sila tumatanggap ng cash. However, pwede kayong bumili ng cash card nila. So yan yung cash card nila, okay. You can get this doon pagkapasok nyo. Entrance lang. Sa entrance lang. Tapos kayo na bahala kung magkano yung gusto nyo paloadan. In our case, nagpaload kami ng 300. And overall, lahat to, it cost us 200, no? Kasama na yung tubig. May tubig doon. 10 baht. Yan, so, 50 pesos. yan. So, all in all, may natitira pa kaming 100. Kung nagutom man kami, may 100 pa kami pwedeng gastusin. So, yung cash card na yun, guys, ngayon nyo lang siya pwedeng gamitin. So, one day lang siya. Nakasulat naman doon. So, hindi siya pwede, halimbawa, kukuha kayo ng, papaload kayo ng 1,000. Kasi balak nyo, pagka uwi nyo, bago kayo lumipad pa balik ng Pilipinas, gagamitin nyo yung cash card na yun. Hindi pwede yun. May ruling naman dito na yung cash card is only valid for the day na ginamit nyo siya. Kaya 300 lang pinaload ko kasi, kumbaga, yun na yung max namin na mabibili ngayon. And good decision naman kasi may 100 pa tayo, di ba? So kung gusto namin mag-dessert, Mag-fruits. oo, pwede pa. Alright guys, so yun na muna. Si Sel nauna na kasi gutom na, mukhang pagod. Ako, I'm gonna try my fried rice. Tingnan natin ano lasa niya. This is pineapple fried rice. Kamusta yan? Ang sarap. Sarap? Konti lang yung noodles sa loob. Oo. Mas more on Veggies. So, grabe yung crispy na ano. Yeah. So ngayon try na natin tong pineapple fried rice. And I specifically said no spicy kasi mahilig sila dito sa mga manghang. In fact, di ba yung isang in-orderan mo, pinalipat kami dun sa kabila kasi puro spicy daw sila. So buti lang ito, pwedeng no spicy. So, tikman muna natin, May okay? shrimp siya. Meron siyang shrimp, may nakikita akong crab meat, and syempre yung pineapple, natin. Masarap na matamis, na, di ba? Yung ramdam mo yung pagka-pineapple talaga niya. And, tama, no spicy. Perfect. I think 80 baht ang binayad ko dito. Translated into pesos, 160 lang siya. So imagine, 160, ito mo kuha mo. So, we're gonna try na tong bagong luto na ancient pad thai. Yung ancient pad thai nila, parang hindi siya masyadong makulay, no, Han? So, tingnan natin kung sulit yung 60 baht na ancient pad thai. So, parang 120. May pagkamatamis. Okay. Dahil siguro rin sa peanuts. Tapos, ang lambot ng noodles. Hindi siya overcooked. Hindi rin matigas. Masarap yung toge. Partner sa talaga. Nakakadagdag siya ng crunch. Tapos yung tofu nila, may pagka-firm. Ano na-excite? Kasi may ligaw sa pad thai. Ngayon ang makakatikim ng legit pad thai from Kasi Thailand. Ancient pa. Ancient pa. Hindi siya masyadong masaucy. Tapos yung peanuts, hindi rin siya overpowering. Malalasahan mo lahat ng ingredients. Iba kasi na pad thai na natikman ko sa Pinas, parang masyadong masaucy, masyadong matapang yung peanuts. Ito, well-balanced. Hi guys! So it's past 1 p.m. tapos na kami mag-lunch pero meron kami dito nakita sa loob mismo ng Magic Point is yung Magic Bar and Coffee. So magta-try tayo ng drinks kasi medyo mahaba yung biyahe, no? Nakita mo ilang minutes? Yeah, mga abutin nata kami 1 oras. Mahigit. Oo. So, yun. Kailangan namin mag-empake talaga ng as much energy as we can. And gising kami since 2, so we need our energy fix. Kaya ako, magkakape ako, maghahanap ako ng kape. Sana meron. Alright, so bumili na kami ng aming drinks. Ano yung sa'yo, Han? This is Taiwanese bubble milk tea kasi 45 baht na lang yung natitira after Joel
This was What? 55. This is iced mocha coffee. And natikman ko na siya guys. Ang sarap niya. Nagulat ako. Yung karamihan kasi ng mga flavored coffee, like halimbawa mocha, parang mas lasa mo yung mocha, pero asa na yung kape. This one is balanced. Sige, try mo. Ramdam mo Yeah. yung kape. Oh, yan. So, Magigising ka dito. Oo, gising ako niyan. Magko-commute kami ng mga 1 hour plus eh. so, Magigising ka dyan. yeah, gising ako instant. Gising na ako yun. Diba? Ito, kasi 45 baht na lang natira. Kinukuha nila actually pag wala ka ng balance. Referring to dun sa cash card ha. So, pag naubos nyo, sakto, kukunin na nila. Sakto lang. Mas gusto ko. Sakto lang, talaga. Okay. Sakto lang. Ano muna kami dito? We'll hang out here, enjoy our drinks. Kasi maya-maya after this, magko-commute na kami, pupunta sa hotel namin, which will take us an hour, more or less. More or less. So, ayun guys, we're gonna enjoy our coffee and tea. Wow, mahal din. Kala ko 60 baht lang. Pero sige. 30. Okay. So yun guys, since we got our tokens now, we're about to enter the train station. And pakita namin sa inyo mamaya kung ano yung tsura ng train nila dito. Alright? Alright. Okay. So, may 8 tayo. Yun. Ayun. Yan. Yep. And then, we wait here. Mag-check sila ng security mo. Sit. Wow! And paglilinis. Let's go. Han, tignan mo to. Look, Han. Ang lawak ko. Hanggang So, after 20 to 30 minutes, ayan na. Nandito na tayo sa Payatay. Okay, exit na. So, i-insert ninyo yung token. Alright. And then, my turn. Insert. Yay! We're in. Parang PNR, no, Han? Pero, organized siya malinis. Okay, so pagbaba namin ng train station, nag-book agad kami ng tuk-tuk gamit ang app na MoveMe, no? Hindi kami sponsor, pero na-research lang din namin to sa TikTok, sa YouTube, at sa research namin. MoveMe is an app that allows you to book exclusively mga tuk-tuk. So, kung gusto nyo ng tuk-tuk sa makataong presyo, ito, alright? MoveMe, M-U-V-M-I, alright? Tsaka ang bilis lang niya guys, kasi pagka-book namin, pagka-tap namin, mga 5 seconds may sumagot agad. So nakakatuwa, na ang bilis, di ba? Dumating na si Tuk-Tuk! Hey! Let's go! Tuk-Tuk! Okay. Social yung trike dito, may scan card. Yan na, experiencing. Woo! Oh my God! Mabilis. Hey! Honey!
here. Look. Ang ganda ha. In fairness for 2,500, no? Plus free breakfast. Okay. Turn on the lights first. Wow. So, wow. Maximize ang space. Andito good siya for two. Tsaka in Fairview kahit sa residential yung place, maayos naman ang view. So overall, for 2,500 per night. With breakfast. Free breakfast. It's not bad. Yeah, and for two na yun So, ang important talaga is the bed and cleanliness. And may sabi. Merong? So, right now, it's 6 p.m. Dinner na kami after freshen up and nakapagpahinga ng 1 hour. Nag-book kami ng Bolt. Yung Bolt is parang angkas sa Pilipinas. Yeah. So, tag-isa kami sa cellphone namin. Nag-download lang kami ng app. So, how much yung fee? How much yung pamasahe? Nasa around 98 baht siya sa ngayon, no? So, syempre, parang angkas lang din. It can vary. Depende sa traffic, depende sa oras. Sa layo. Pero for now, 98 baht. And yun yung cheapest kasi parang eco-friendly ata or something like that. So, yung 98 baht na yun, papunta yun mula dito sa Vela Vera, Chitawi hanggang Icon Siam. Kasi doon kami magdi-dinner. Yeah. So, nandito kami ngayon sa parang lounge ng Vela Vera. Naghihintay lang kami. So, hopefully, hindi na masyadong matraffic. Kasi parang sinasabi sa Bolt is, pakita mo nga, driver has arrived, pero wala pa siya. For some reason. Ito, pakita namin. Yan. So, driver has arrived daw kahit napakalayo pa niya. Pero kasi, di ba sa Bangkok, medyo traffic din, parang Pilipinas. So, yun din. So, adjust lang din kayo, guys, lalo na pag rush hour kayo lalabas. Ng traffic pag motor. Look at this! Are you gonna try? I wanna try. This one I want to. This one. This is nice. Hindi pa rin kami tapos pumili. Dami. 100 baht. Sticky rice. Bumili siya ng crocodile. Try. Crocodile, like... Okay. Ostrich and deer? Yeah. Oh! Is this real? Oh my god, it's real! Yes, meron din nito. Look. Oh. Then, meron ding orange. Ano, puree talaga. Oh, orange. Ah! Wow! Dito kayo sa taas kasi mas marami pwesto. Ayan o.
So nakarating na kami dito sa Icon Siam, pero grabe ang lawak at ang daming pagkain, mga stalls, shoppingan. So first round muna kami. Yeah. Ayun, kasi madami talaga guys. Kung pupunta kayo dito, ma-overwhelm kayo. In fact, we spent a good, 15 to 20 minutes. Mag-scan. Kakaikot lang, o sinascan lang. Para mga pwedeng kainan. So, hanggang sa naka-decide kami sa first round namin. Kaysel, what's that? Ako may kasi ako sa fruits. So ito, totoong dalandan or orange juice talaga to. And 100 baht, may pagkamahal. Pero kasi ini-squeeze talaga ni kuya yung fruit. So alam mo talagang walang anything kundi fruits. Tingnan mo, ang tamis kayo. For 100 baht, diba? 100. Dalandan? Dalandan. Ano pa? Tapos ang cute to, instead na plastic bag, may ano sila. Parang parang wooden na handle. Yeah. Galing. This one is ostrich. Legit? Legit na ostrich. Hindi pa ako nakatikim ng ostrich. I didn't even know that you can cook that. This one is deer. Tingnan natin kung ano lasa niya, right? Unahin natin si ostrich. Anong lasa? Like, same with pork, beef, chicken? Parang siya mas beef. Tingnan. Tsaka maganda dito, guys. Kung ayaw nyo mapawisan sa night market, dito, the aircon. Tapos meron siyang central, southern, merong northern, iba't ibang pagkain per region. Hindi siya mainit. Warm na lang siya. Madaling lumamig kasi nga the aircon. Tapos parang naanting spicy. Kasi parang yung barbecue sauce. Ang sarap siya. Ngayon, this is deer. Sarap na to Anong mas gusto mo? Ostrich or deer? Mas gusto ko to. Parang mas gusto mo ata. Yung deer. Deer. Mas malambot. Yung ostrich parang medyo malambot naman pero mas malambot to. No? Para mas juicy siya eh. Mas juicy yung deer, guys. I like this one better. Yeah. Alright, so this is round 2 ng aming dinner dito sa Suk Siam. So, what did you get? Okay, kasi marami dito talagang sticker rice. Sikat talaga ang kailan doon. Pero nakakita kasi ako ng parang kakaiba rin. Ano nila to? Pandan naman. Parang 60 baht. So, may pandan na pancake. And then nilalagyan nila ng konting coconut. Kasi maraming beses pa naman kami makakain ng sticker rice. So, ito kasi, dito ko nakita. So, 60 baht. And then, itong binili ko is, so ito, fried oyster. May parang pancake mix din siya, pero gulay nandun, tsaka oyster. Ito yung sweet chili. Sabi ko kasi hindi masyadong maanghang. So, ito yung oyster. Kitang-kita. May usok pa. Tapos may sila talaga sa toge. Tapos akala ko buo ibibigay sa'yo yung yung pancake na dinurog nila. Parang, ay sayang yung ganda, pero baka ganito talaga kainin. So, try muna natin. Kakaiba. Nalig sila talaga sa toge. Ang sarap. Apa? Yung pancake mix. Ang sarap na oyster fresh. Wow. Crunchy. Crunchy. May something sa toge nila eh. Parang crunchy na matamis na. Alam mo yung pagtostado yung egg? Yung gilid. Parang ganun ginawa nila sa pancake. Tostado yung gilid. Sarap. Mahilig sila sa co-ords. Ayan, so tapos na kami kumain, busog na busog, nagpapababa na lang kami. And naglalakad papunta dun sa fountain nila to catch the 9 p.m. show. And napansin namin yung mga stalls dito, lalo na yung mga sa damit. Mahilig sila sa yung embroidered. Tapos sa co-ords. So papunta kayo dun sa fountain, may makikita naman kayong guide, no? Like these, susundan nyo lang. And sabi niya, yung River Park and Icon Fountain is straight ahead. So, doon tayo pumunta ngayon. Straight ahead lang.
Haji. Yan, tuloy mo lang. Honey! So malapit na naghihintay kami. Marami nang nakaantay at nakaupo. 多媒体水舞表演。 The dancing queen! Basa na kami. Natatasikan kami. Pero okay lang. Wow! Alright guys, so dyan nagtatapos ang aming first day dito sa... Bangkok, Thailand. That's So, right. majority of our day, nasa daan kami kasi nga biyahe from the Philippines and then nagsettle in pa sa hotel. Pero ngayong gabi, sobrang sulit dito pumunta sa Icon Siam. Actually, hindi pa naman siya nalibot kasi sa pagkain lang kami pumunta. And then dito sa fountain show. Yeah, so ayun nga, pero what a way to close itong first day namin, no? With a grand fountain show, no? So sulit na sulit, busog na busog ang aming mata, busog na busog ang aming mga tiyan. For now, we gotta call it a day, pero don't worry dahil may 5 full days pa kami dito sa Bangkok where we'll show you the most affordable spots, the most affordable eats, the best places to visit. So marami pa yan, guys. Don't forget to like and subscribe our channel. I'm Sal. And Joel, and we'll see you in the next vlog. Bye! Bye! Sawadee ka!